Hello everyone, good day sa inyo lahat. So I'm here to explain our code for our system, which is we named it AMS or Appointment Management System. So sa aming code na ito is we created this code for that business or organization named Distilo Salon. It is located near at the McDonald's in Lumambayan. So what are you waiting for? What are we waiting for rather? So let's proceed on our code. So sa aming code na ito kung nakikita nyo itong internal class program, this is what we call the global variables. So sa global variables natin, sa simula is meron tayong max user. So dito sa ating max user na to, nag-work to in a way na ma-handle ng system kung ilang user yung magagamit ng ating system. So dito is explain ko muna na yung gagamit ng ating system is hindi siya publicly or hindi siya yung customer natin. Ang gagamit nito ng ating system is yung ating mga empleyado or yung ating employee. And ginawa ko is finix ko siya or nilimit ko siya sa 1,000 users. So the next one is we have the username. Ito, username and yung ating password. So we use array para ma-store yung username at password natin or username and password ng ating employee or ng ating users. So the next one is we have the user count. So user count natin dito naman is matatrack kung ilan yung user na gumagamit. Then the last one is we have the schedule para ma-view natin yung schedule appointments. So the next one is we'll be proceeding in the main method. So sa main method natin is meron tayong sign up, login, and yung ating exit. So dito sa ating main method is yung sign up natin is yung first method or yung ating first step para makapag add tayo ng appointment or para makapag-proceed tayo sa another step ng ating system. Which is, meron kasi yung step by step eh. So, yung una is yung sign up, login. Yun yung first interface ng ating user. So, sa sign up natin is, maglalagay tayo ng username. So, asan na ba yun? Ito. Sa sign up natin is, meron tayong username. So, mag-create yung user ng username or kapag may nagpa-appoint sa atin, let's say, meron tayong customer and I am the employee of that salon and tumawag sa atin, let's say for example is tumawag sa atin, hiningi ko yung username niya kasi wala pa siyang account. Pero kapag may account naman na is, they will proceed in login method. So, the first one is yung ating sign up muna. So, yung sign up natin, hihingi username, hihingi yung password. Let's say, ang example natin is, sa username is pangalan ko, Alfred. And then yung ating password is Aceveda. So after that, nakapag-create na tayo ng ating username at saka yung password, we'll be proceeding in our login method. Sa ating login method, kung ano yung information or yung detail na in-input natin dun sa ating sign up method, is ilalagay lang natin siya dun sa ating login method. Let's say, sinabi ko nga Alfred yung ating username, password natin is Aceveda. So kapag nakapag-enter na tayo, nakapag-login na tayo, magpo-proceed na tayo ngayon sa ating scheduling system. Yung ating scheduling system, meron siyang part by part. Meron tayong view schedule, meron tayong add appointment, meron tayong cancel appointment. So sa unahin natin yung una, which is yung add appointment. It is a method to add an appointment. So hanapin natin. Wait. Add appointment. Ito yung ating add appointment. Ito sa ating add appointment is yung employee, hihingin niya yung full name ng ating magpapa-appoint or yung ating user. So dito is ilalagay lang natin CW or console.write, enter your full name. So the next one is enter your contact number. Syempre kapag magpapa-appoint tayo, we have to ask for their contact number. So nilagay namin dito sa aming code, nilagay namin sa aming system is required talaga na magbigay ng phone number or contact number yung ating user. Then the next one is yung ating console.write line. Apat lang to. Ito yung mga options na pwede nating i-avail dun sa ating Distilo Salon. So, ito is yung mga services na available sa ating Distilo Salon. Which is yung number 1 is yung cut and styled. Then the number 2 is yung ating hair and scalp treatment. Then the last one is yung ating botox. So, dito is pipili yung user. Siya yung may kakayahan para pumili ng gusto niyang type of service. So, dito papasok yung ating console.write, enter your choice. So, dito, ang i-enter lang natin dito is from 1 to 3. Which is yung sinabi ko nga kanina, yung mga options natin. So, let's say, ang gusto ng ating user is yung cut and style. So, i-enter tayo dito ng 1 para lumabas yung mga type of services din na under ng ating cut and style.
So, hanapin natin yung ating cut and style. Wait lang. Ayan. Ito sa ating case 1, meron tayo ditong haircut type. Kasi nga, ang pinili ng ating user, kunwari, ay yung ating cut and style. So, dito sa ating case 1, meron tayo ditong 5 options na meron na ding presyo or price kung magkano yung services na gusto nating i-avail. So, the first one, we have the men's yun ha. Men's haircut. Then the next one is we have the women's haircut. The next one is creative haircut, shampoo, blow dry, and up styling. So, dito, itong case 1 na to, pumapasok siya dun sa ating number 1, which is yung ating cut and style. Ito. Ayan. Then the next one is we have the case. Wait lang. Wait lang po. Ito yung mga presyo lang. Case 2. Okay. Sa case 2 natin is we have nasa na yung ating ito, yung ating hair and scalp treatment. Dito sa case 2 natin, dito naman papasok yung mga options under the scalp and treatment. Kung hindi ako nagkakamali, nakuha tayo, hair and scalp treatment, yung service. And then dito, papasok yung ating mga options na pwede nating i-avail under the hair and scalp treatment. So we have the ionic treatment, hair spa, hair reborn, biolage, keratin. Di ako sure kung ito yung tamang pronunciation, pero sa tingin ko is tama, biolage siya. Then, the last one is we have the keratin treatment. So, dito is meron din tayong user input, which is yung choice nga na gusto natin. Kunyari, ay in-input ng user naman ay 2. So, lalabas naman yung ating enter your choice for the treatment or for the service na gusto mong i-avail under hair and scalp treatment. So, lastly, we have the Botox service. Sa Botox service naman is meron tayo ditong only 4 options. So, men's hair, short hair, mid-length, long hair. So, meron na rin tayo ditong prices na pwede nating i-avail. Meron naman kayo makikita price dyan kapag ating niran. Later on is i-run natin siya kapag in-explain natin yung mga features ng ating system. So, the next one is we have the view schedule. So, hanapin natin yung ating view schedule lang ha. View schedule. Yung time consuming naman. Ayan, nandito yung ating view schedule. Kung makikita nyo itong method na to, we have the view schedule. Dito sa view schedule na to is, explain ko muna siya. Kapag clinic ng ating empleyado or ng ating user, yung number, if I'm not mistaken, is number 2 ata siya. Yung view schedule, yun yung view schedule. Kapag clinic niya yung number 2, lalabas doon yung lahat ng detalye or lahat ng details na ng scheduled appointments or ng ating appointed schedules. So, doon lahat lalabas yun. Let's say for example is meron tumawag nga sa atin, nag-appoint, ganito ganyan, gusto niya ng gupet, gusto niya ng 499 na gupet, gusto niya ng spa. Lalabas lahat yun doon, detail by detail. So, nandun yung contact number, nandun yung full name, nandun yung gusto niya yung gusto niyang i-avail. So, yun lang yung laman ng ating view schedule. Then lastly is we have the cancel appointment. So dito naman sa ating nasa yung cancel appointment. Hanapin lang natin appointment. Ito yung ating cancel appointment. Kung nakikita nyo to, itong mga naka-highlight na yun yung cancel appointment. Yun yung laman ng ating code. So dito naman sa ating cancel appointment is meron tayo ditong scheduled appointments. So firstly is lalabas yung scheduled appointments. Kung ilan yung detalye na meron tayo, kapag clinic natin yung number 3, if I'm not mistaken, number 3 yung cancel appointment natin, lalabas lahat ng details na under ng ating scheduled appointments. So let's say for example is meron tayong dalawang appointment. Yung unang nagpa-appoint sa atin or yung unang nag-avail is gusto niyang i-cancel yung kanyang yung kanyang service. Ayaw niya nang tumuloy kasi aalis siya or naubusan siya ng budget para mag-avail nun. Is, pwede tayo mag-cancel through call, through text, or chat sa ating Facebook page. So, yun lang yung pwedeng gawin ng ating user. Ito yung ating laman ng ating code. So, before ko malimutan is meron tayo nga palang mode of payment. Sa ating mode of payment, meron tayong cash, meron tayong GCash, meron tayong Paymaya. Pero lahat naman po yun is refundable. Once na nag-cancel po ang ating customer is automatically is refundable po. Pwede po ma-refund ang kanilang ibinayad.
So, overall, yung code lang po is pinapakita ko lang yung code na ang aming system nga po is simple scheduling system or appointment management system na pwede ka mag-sign up, pwede ka mag-login, pwede ka mag-schedule sa amin ng appointment para makapag-avail ng aming services. Pwede mong i-view yung schedule, pwede ka mag-cancel ng ating appointment. So that's all everyone. Sana may natutunan kayo sa aming code and we'll be proceeding in our scene para i-demonstrate sa inyo kung paano nga ba gumagana yung ating system. Yo! Hello? Hello sir, this is Destino Salon. How may I help you? Nakita ko yung sa Facebook page nyo at gusto ko po sana magpa-haircut. Yes sir, gusto niyo po magpa-appointment. So, tingin ko lang po yung konting details niyo po. Ano pong full name niyo sir? Adrian Padaron. Adrian Padron. Contact number sir? 0995 195 54 54 32 157. 157. So, ang men's haircut po sir is 99 pesos. And ano pong date po kayo magpapa-appoint? Siguro mga April 24. April 24. So, ano po? Umaga po or hapon? Umaga. So, mga anong oras po sir available? Ang available slot po dito is 8, 8:15, 8, 8:30, 8:45, 9, hanggang 11 po. Ano pong oras po ang magpapapoint? Siguro mga 8:15 para maaga-aga. 8:15 po. So, sa mode of payment naman po, sir, tumatanggap po kami ng cash, GCash, at Paymaya. So, ano po yung prefer niyo? Mas prefer niyo po doon sa tatlo? Cash na lang. Cash na lang po. So, appointment added successfully na, sir. So, Adrian Fadiron, contact number 0955-432-157. Men's haircut, 99 pesos. March 24, 8:15 a.m. Payment of mode, cash po. So, okay na po, sir. Thank you Thank you po. Hello? Hello, sir. This is Destino Salon. How may I help you? Ako pala yung nagpa-appointment sa inyo noong April 24. Ako pala si Adrian Padaron. Ipapakancel ko ngayon yung aking appointment kasi may program kami sa school. Hindi ako makapagpa-service sa inyo ng araw na yun. Yes po, sir. Wait lang po. Titingnan ko lang po sa schedule po namin. So, kayo po si Mr. Adrian Paderon. Opo. Papakancel niyo na po itong appointment po kasi po may program po kayo sa school, right po? Opo. Sige po, cancel ko na po itong appointment niyo po. Okay na po, sir. Naka-cancel na po. Sige po. Thank you po. Thank you, sir.